ang gusto ngayang paimbestigahan ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian. Ang Eastern Visayas po ay baluarte ni late 1st District Representative Martin Romualdez at ang Bicol Region naman ay baluarte ni dating Congressman Zaldico. Sina Romualdez at Co ay idinadawit din sa flood control scandal. Pakinggan natin itong pahayag ni Deputy Speaker Puno. Parang may konting demolition na nangyayari dito, no? Parang gustong I think there is scapegoating that is going on, no? Nagtuturuan. Ang sa akin lang, follow the money. Ay, nako mga kababayan. Alright. Ikaw, Congressman Puno, punong-puno na kami sa iyo, ha? Ano pinagsasabi mong demolition job na yan? At scapegoating na yan? Saan mo naman nakalap yung mga salitang yan? Bigla ka naman nagpapatutsada ngayon dito sa social media. Dati, nananahimik ka lang. Laki siguro ng kinikbak mo dito kay Romualdez, ano? Panay ngayon lang pagtatanggol mo dyan sa mga kawatan na yan. Alam mo naman yan, sila yung napakalaking kawatan na isinambulat yung mga pera ng taong bayan na nilustay-lustay nila. Baka naman ikaw naman nakinabang din sa mga kawatan na yan. Mr. Puno. Ay nako, umayos ka mga bossing. Ay marami kami dito bossing na galit sa mga magnanakaw. Nako po, Diyos ko. Punong-puno na kami sa inyo sa mga kasinungalingan ninyo. Sumama ka pa. Toko ang karapat. Hello guys, ito kasi si Puno, Congressman Puno bigla-bigla kasing lumalabas ngayon dito sa social media na parang alam mo ba yung bangaw na parang yung langaw no, mga ganun, biglang sumusulpot na lang na nagpapakitang gilas na wala namang kasay-saysay yung kanyang mga pinagsasabi. Hindi naman nakaka-resolba sa mga problema natin dito sa ating bansa. Na dapat unahin muna yung mga ating kapakanan. Hindi yung kapakanan ng kanyang sikmura, yung kanilang mga bulsa. Ay. Ito nga po mga kababayan kasi bukas po baka may hearing ito kasama si Tamba Bonjing. Malalaman natin, magkakaalaman bukas kung magandang araw natin yan bukas dahil may manonood tayo ng balita. Masaya ngayon bukas dahil ito ay parang nanalo na rin yung taong bayan dahil ito ay para sa mga taong bayan na pinagnakawan ng mga kawatan na to, na which is supposed to be na pera natin yun, na ito maraming mga trahedyang mga kalamidad na nangyari dito sa bansa natin. Imbis na yun ang pondo sana natin na kahit ibigay nila na pambili man lang natin ng mga pagkain, mga grocery, ganyan, dahil nga sa mga sakuna na to, wala man lang dumating sa atin ng tokwa. Tapos ito pang makikita mo sa TV, ito si Puno. Ayun ako, punong-puno na kami sa'yo, Puno, mahayos ka. O ito, wala na kayong bigay sa amin, ambag yan pang isusukli ninyo. Ay. Di ba? There's all of these distractions that are being created. Sarap mo magsalita, and I'm Puno, sensing a lynch mob mentality trying to pin the speaker alone, no, to all of the things that have happened, which is terribly unfair, no? Something wrong, ha? At Marian, sa ibang issue, may desisyon na ba ang Ethics Committee? Ito mga kababayan, na viral ngayon yung mga paninira dito kay Congressman Kiko Barzaga, mga kababayan. Yun dahil nga lang yung sinabi niyang na-late daw siya dahil paglalaro ng computer games. Ano naman ngayon kung naglalaro siya ng computer games, ha? Hindi naman siguro masama kung maglalaro siya ng video games dahil after ng work niya, pantanggal ng stress niya. Despite of nakaka-stress na itong nangyayari sa bansa natin. Be fair naman kayo mga social media at saka yung mga haters dyan. Dapat bias naman kayo. Ang dami dyan na binabayaran ng kaban ng bayan yung mga pinapasweldo natin. Nakaupo lang sa gobyerno. At least nagtatrabaho, nagpupuyat. Kagabi, nung nakaraan, nung rally, nabot ng umaga. At saka, syempre, bata pa siya, kailangan niya rin mag-relax Syempre, wala tayong pakialam sa kanya as long as ginagampanan niya yung trabaho niya. Yun ang okay sa paniniwala ko. Prinsipyo natin. Ito mga kababayan, nating papakinggan itong si Kato Nying, isang napakagaling na news anchor dito sa Pilipinas na ang tatalakayin ay kung bababa na sa pwesto itong si BBM, mga kababayan. Mainit na mainit to, balita na to, ha. Mas mainit pa sa pandesal ko na itong kinakain ko ngayon. Eto, larga na po tayo. Ang problema lang po dito sa pagkilos na to
ay, bagamat merong commonality, ang common po ay ang pagsigaw ng sobra na, tama na ang corruption, especially sa mga government projects. Pero yung iba po kasi may kaakibat pa na objective. Ano po yung objective na yon? Na pababain po sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga, meron pang panawagan na ang militar at ang pulisya ay dapat daw pong mag-withdraw ng support sa Pangulo para daw po matanggal na itong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na to. Yes. At ang magiging kasunod doon, pag natanggal po ang Pangulo ng Pilipinas, according to our Constitution, ay ang magiging Pangulo ng Pilipinas ay ang Vice Presidente. At ang Vice Presidente po ngayon ng Pilipinas ay walang dilit iba kundi si Vice President Sara Duterte. Yun po yata ang, sasabihin Ba ayos na ayos po yan, Katonyeng, yung mga balita na yan. Itong si Katonyeng, mga kababayan, mabait to. Wala pong fake news talaga dito. Talagang magandang news po yan, ha. Ay, nako. Itong mga kababayan natin, masayang masaya sila pag nalaman nila to. Sasabihin ko na ng diretso, mukhang yun ang pinaka naging proteksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ko po sinabing proteksyon? Sapagkat may mga sektor din po sa ating bayan na ayaw kay Vice President Sara Duterte. So, nagkakaisa na nga doon sa layunin na labanan ang katiwalian, magali tayo laban sa katiwalian. Kaya lang, kapag tinanggal si BBM, ang magiging presidente, si VP Sara, ura-urada, doon po nagkaroon ng pagkakahiwalay ng landas. Ano po? Kaya siguro magkakaiba din yung site. Hindi pwedeng pagsamahin yung pula sa puti. Ano? Yung kasi nagrarally sa Luneta ay ewan ko kung tama ako. Oh, ayan mga kababayan. Agree ba kayo? Siyempre. Ayan nyo mga kababayan, malapit na po yan. Karma lang sa mga kawatan yan. Yung mga krokodil na magnanakaw na yan. Malapit na po sila. Anti-Sara Duterte din. Anti-BBM na, anti-Sara pa. Pagka ba natanggal John yung si Sara sa si BBM, sino papalit? 3. Number 3. Nako po. Ganun ba? Hindi yata ganun eh. Ituta Soto? Hindi yata ganun. Mukhang ang gusto ng iba military junta. Ready ba tayo doon sa military junta? Hindi. Ready ba tayo sa isang revolutionary government? O ano guys, ready ba kayo sa military junta? Hindi po maganda to, di ba? Ayaw natin yan, syempre. O, matik yan. Hindi tayo papayag dyan. Mas maganda may namumuno sa atin na yung may election, di. Ayaw natin ng junta kasi yung junta, yan ay yung martial law. Ang mamumuno dyan military. Hindi po maganda yan mga kababayan. Balik na ulit tayo kay Katonyeng. Naulo ng Pilipinas habang iniintay pa yung pagkakaroon ng medyo. Oh, ayan po mga kababayan, yung payag ni Katonyeng na hindi po maganda yan. Kung mangyayari po yan, yung mga military junta. Pero maganda pag si Sara Duterte naging presidente. At malapit na yan mga kababayan, di ba? Okay, by the way mga kababayan, palambing naman po dyan. Huwag niyong kalimutan share, like, subscribe itong mga videos na to para naman napapanood to ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa iba't ibang bansa. Okay mga kababayan, news that matters. God bless at kita-kits sa susunod na video.